Good, good afternoon po sa ating lahat. Napangiti kayo, no? Talagang yan na lang po, ano? Purihin po ang Panginoon ngayong tanghali pong ito at tayo po ay magpapasimpula na sa ating gawain at purihin po natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen. Salamat po at nandito po tayo, no? At ating pong itataas, pupurihin at dadakilain po ang ating pong Panginoon. Amen po. So, ang salita po ng ating Panginoon ay hindi po magkamali. Po. Sabi niya, saan man may dalawa o tatlong nagtitipon sa kanyang pangalan. Sabi ni Brother Endeng kanina yung Ginoo at saka rin. Amen po. So, focus po natin ang ating po mga puso at isipan. Good afternoon po. Okay. Sa ating pong pagsamba sa Panginoon at tinatawagan ko na po ang ating kapatid na mangunguna po sa atin sa ating pong pag-aawitan sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. A blessed Good Friday afternoon po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon. Tayo pong lahat ay tumayo bilang pagbigay galang sa pagbasa ng salita ng Diyos. At ito po ay makikita sa Luke chapter 23 verses 33 to 36. Basahin po natin sa 33. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinangako nila sa krus na Jesus. Ipinangako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. 35. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanunood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesayas, ang hinirang ng Diyos. At 36, nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Ang Panginoon po magpala sa pagbasa ng kanyang mga salita. Tinatawagan na po natin ang ating kapatid para sa opening prayer po. Yes, Lord. Tayo po yumuko at sama-sama po tayong manalangin. Hingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu sa oras na ito. Oh, we praise you, Lord. We praise you, Jesus. Ama namin Diyos, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, sinasamba ka po namin sa Espiritu at sa katotohanan. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa hapon na ito, na kami po ay niloob mo na kami makasamba at makapagnilay-nilay sa aming buhay espiritual, O Diyos, sa loob ng kapilya na ito. Kasama ang mga kapatiran na mananampalataya, ang aming pastor na nangunguna sa amin. Kaya, O Diyos, marami pong salamat. Lalo na po, O Diyos, sa iyong pag-iingat at sa pagpapala na inyong patuloy na pinagkakaloob sa amin. Salamat po, O Diyos, karapat-dapat lamang na ikaw ay pasalamatan, sambahin sa aming mga buhay habang kami narito sa lupa. O Diyos, sa araw na ito, O Diyos, na
inaalalalan po namin ang iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Kung paano, O Diyos, na kaming makasalanan, O Diyos, na nangyari sa iyo ang lahat ng bagay nito nang dahil sa amin. Dahil sa iyong pag-ibig, O Diyos, inako mo ang aming mga kasalanan na dapat kami ang husgahan. Subalit, O Diyos, dahil sa iyong pag-ibig, kayo, O Diyos, na umako ng lahat. Ikaw, O Diyos, ay inalipusta, pinaratangan ng makasalanan ng dahil sa amin. O Diyos, pinapasampu sa iyo ang krus na napakabigat, O Diyos. Pinasan mo, O Diyos, hanggang doon sa krus na kung saan po, O Diyos, na tinatawag na lugar ng mga bungo, O Diyos. O Diyos, inalay mo ang buhay dahil sa amin. Dahil sa aming mga kasalanan, O Diyos, Ikaw ay namatay sa krus. Pinuksan mo, O Diyos, ang madalim naming buhay. At, O Diyos, pinalitan mo ng liwanag. Nawa, O Diyos, sa aming mga puso, O Diyos, naway magkaroon ng bunga ang iyong sakripisyo na inalay mong ang iyong buhay, O Diyos. Simula sa araw na ito, O Diyos, na sana makita nila sa aming pamumuhay ang iyong ginawa na maging ilaw at asin kami sa sanlibutan na ito, O Diyos, na maging patutuo kami sa pamumuhay namin sa araw-araw, O Diyos, sa aming ginagawa, sa aming pananalita, sa aming pag-uugali, O Diyos. Sana makita nila ang tunay na pagbabago na ang dati naming buhay ay lilipas at ito, O Diyos, ay pinalitan mo ng bago. Dapat, O Diyos, ang bawat isa sa amin na nananampalataya, ingatan po namin ang iyong ginawa doon sa krus upang ang iyong pag-ibig at ang iyong pagmamahal, ang iyong pangunawa, O Diyos, ay makamit namin sa aming pamumuhay espiritual. Tunay nga po, O Diyos, Ikaw ang tanging daan at wala nang iba, O Diyos, tungo doon sa buhay na walang hanggan, O Diyos. Kaya, Diyos, ang buhay namin, O Diyos, pinagkakatiwala po namin sa iyo dahil Ikaw ang Diyos na tapat, Diyos na banal, at Diyos na nagliligtas na lahat ng lumalapit sa iyo. Kagaya po, O Diyos, ng kasama mong napako sa krus, O Diyos, sa kanyang pagsisisi, O Diyos, siya ay buong puso mong tinanggap at sinama mo sa oras na iyon na binanggit mo, kakasamahin mo siya sa paraiso, O Diyos. Sana ganun din po kami, O Diyos, na kami patawarin upang makasama ka namin doon sa paraiso na inanda mo sa bawat nananampalataya at nananatiling tapat hanggang wakas. Marami pong salamat, O Diyos, sa gagawin namin sa apo na ito. Pangunahin niyo po kami. Ipadama mo po, O Diyos, ang iyong banal na presensya, ang iyong banal na espiritu sa bawat isa sa amin. At makamit namin ang kapayapaan, ang kagalakan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Marami pong salamat, O Diyos. Lahat ng ito ay aming hinihingi at aming dinadalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus, ng aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Salamat, Panginoon. Isang mapagpalang hapon po ulit sa bawat isa. Sabihan po natin ang ating mga katabi, mapalad ka, mahal ka ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay mahal na mahal na mahal na mahal ng ating Panginoon. Amen. So sa ating pagninilay-nilay sa hapong ito, atin pong balikan ang mga nakasulat sa aklat ni Isaiah na makikita sa chapter 53 verses 3 to 6 po. Ang sabi po dito, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya
ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkakanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Magkaroon po tayo ng saglit na katahimikan. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At tayo'y magpasalamat sa ating Panginoong Jesus sa kanyang sakripisyo sa krus. Thank you, Jesus. Forgive us, Jesus. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Hindi kami deserving. Pero pinili mo, Panginoon, na ialay ang iyong buhay sa krus para kami tubusin sa aming mga kasalanan. Salamat, Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace.
chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Jesus, maraming salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, nang dahil sa iyong dugo. Ang iyong dugo na siyang nagbigay sa amin ng kalayaan. Ang iyong dugo na siyang nagbigay sa amin ng pag-asa. Ang iyong dugo na siyang nagbigay sa amin ng bagong buhay. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang biyaya mo. Mangha ang iyong biyaya, Panginoon. Salamat. Salamat sa iyong buhay, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your blood. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Let's sing it again. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. And thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid aside my tomb of sin. You were buried for 3 days, and then you walked right out again. And death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, who has washed me white. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glory. Jesus, salamat sa iyong dugo. Jesus, salamat sa iyong dugo. Jesus, salamat ako'y nilinis mo. Jesus, salamat, buhay ko'y niligtas mula sa kadiliman patungo sa liwanag mo. Walang mas lalakas, walang mas lalakas sa kapangyarihan ng iyong dugo. Kami ay iyong tinawag at kami ay tinubos ng iyong dugo.
ng iyong dugo. Jesus, kami ay iyong tinawag at kami ay tinubos ng iyong dugo. Jesus, salamat! Jesus, salamat sa iyong dugo. Jesus, salamat! Jesus, salamat ako'y inilis mo. Jesus, salamat, buhay ko'y liligtas mula sa kadiliman patungo sa liwanag mo. Pasalamatan po natin. Kantahin po natin ulit. Jesus, salamat sa iyong dugo. Jesus, salamat ako'y inilis mo. Jesus, salamat, buhay ko'y iligtas mula sa kadiliman patungo sa liwanag mo. Salamat, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Sa iyong buhay. Salamat sa iyong dugo, Jesus. Kami ngayon ay malaya na. Kami ngayon ay nasa ilalim na ng iyong presensya. Kami ngayon ay nasa ilalim na, Panginoon, ng iyong pangangalaga. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong inialay na iyong buhay, sa iyong sakripisyo sa krus. Oh, Jesus! Kantahin natin muli! Walang mas lalakas! Walang mas lalakas sa kapangyarihan ng iyong dugo. Jesus, kami ay iyong tinawag at kami ay tinubos ng iyong dugo. Jesus, walang mas lalakas, walang mas lalakas sa kapangyarihan ng iyong dugo. Jesus, kami ay iyong tinawag at kami ay tinubos ng iyong dugo. Jesus, walang mas lalakas sa kapangyarihan ng iyong dugo. Jesus, kami ay iyong tinawag at kami ay tinubos ng iyong dugo. Jesus, Jesus, salamat! Jesus, salamat sa iyong dugo. Jesus, salamat ako'y nilinis mo. Jesus, salamat, buhay ko'y niligtas mula sa kadiliman patungo sa liwanag mo. Salamat, Jesus. Jesus, salamat sa iyong dugo. Jesus, salamat sa iyong buhay, Panginoon. Kami ngayon ay malaya na dahil sa iyong sakripisyo sa krus. Kami ngayon ay namumuhay na sa ilalim ng iyong presensya, sa ilalim ng iyong biyaya, Panginoon. Ang buhay namin sa mundong ito ay kayang bilangin.
Ngunit ang buhay na iyong kaloob sa amin ay buhay na walang hanggan. Panginoon, naway pahalagahan po namin ang biyayang ito na nagmumula sa iyo. Huwag naming sayangin, ingatan namin, at pangalagaan namin, O Lord. At ang aming dalangin, naway sa hanggang kahuli-hulihan ng aming mga buhay, kami ay manatiling tapat, matatag sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. At patuloy na itinataas namin, isinusuko namin, Panginoon, ang aming mga buhay sa inyo, O God. Gamitin po ninyo para sa lalo po ninyong ikalululuwalhati. Kayo ang mapupurihan, kayo ang magalak sa buhay ng bawat isa. Come on, church! Balik po natin ang puspos na pasasalamat sa Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa ating lahat. Hallelujah, Jesus! We praise you, Father God. Thank you, God. Muli tayong manalangin sa Panginoon, ang manaming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, muli, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa malayang pagsamba, sa kilos ng Santong Espiritu, sa kapayapaan at kagalakan na nadadama po namin. Habang kami nagpupuri sa iyo, thank you, Lord. Salamat sa iyong presensya. God, sa oras na ito na may papahayag ang iyong mga salita, patuloy kang manguna. Patuloy mong pagpalain ang iyong mga salita na may papahayag. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Pwede bang palakan natin ang Panginoon? Okay, salamat po sa presensya natin. No po? Salamat po, nandito po tayo. At iniisip ko po, alam po ninyo, kanina po, kasi po medyo disnan ko po ni Brother Ending, ila pong minuna. Dumating po ako. Sabi ko, dita klamo yata. Actually, hindi yung dita kayo, alayatang datang nga ako. At inisip ko po, alam po ninyo, malulungkot po ako kung hindi ninyo maririnig itong mensahe ng Panginoon ngayong hapong ito. Opo, totoo po ito, malulungkot po ako. Bakit ka naman malulungkot, Bro Doming? Kasi medyo malampat ko pong talagang pag-aralan nini. At masaya po ako na i-share ngayong hapon po ito. Kaya sabi ko, sayang naman. Kung hindi nila maririnig ako. So, salamat, nandyan kayo. At syempre, kanina po, habang sumasamba po tayo, tinignan ko rin po yung ating live. At yun pong mapilan, Manalbe. Ano po? So, kumusta kayo mga kapatid na nasa online? Paano ba? Sasabihin ba natin Happy Friday? Parang hindi, parang sintonado ano na lang, kumusta na lang sila. No? Kumusta po kayo? At tawag nito kung sa mga nasa Middle East, advance tayo ng ng 5 hours. No? Kung sa US naman, madaling araw ngayon sa kanila. Ano pa? Baliktad, madaling araw ba? Yun sa kanila ngayon. Nakakalimutan ko na. So, anyways, kumusta po kayong lahat, mga kapatid po namin na nasa online? So, marami po sa mga katulad po natin, especially po sa mga Assemblies of God, ngayong oras na ito ay kanila din pong ino-observe. Ito pong katulad ng ginagawa po natin. Ito pong pag-alaala dito po sa mga huling winika ng ating Panginoon doon po sa krus. Bagamat may mga ilan na masyado na pong
Ewan ko po kung tama pa yung sasabihin ko na yung para bagang itong ginagawa po natin overacting na. Magandang hapon po. Yung parang OA na. Pero alam po niyo, sa akin, at naniwala kung ganoon din po sa inyo, napakahalaga po itong pagkakataong katulad nito. Ano po? Na atin pong inaalaala, ito pong, yung pong mga binigkas, ano po? At hindi lamang po actually yung mga binigkas ng ating Panginoon doon sa krus, kundi yung pong mga kaganapan. Ano po? Mula po doon sa, pwede nating sabihin na midnight, yung pong Huwebes, up to doon sa alas 3 ng hapon na kung saan ay nalagutan po. Nalagot po yung hininga ng ating Panginoon. Alam po niyo mga kapatid, sa totoo lang, aminin natin ito, ang dami nating natutunan. Nung tayo po yung naging mananampalataya, nung tayo po yung naging Kristiyano, ang dami nating natutunan. Hindi po paris nung hindi pa natin nakilala ang ating Panginoong Jesucristo, sinong mag-iisip? Sa totoo lang, nung anak-anak ko pa, hindi ko pa nakilala ang Panginoon. Bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buong buhay, ang buong paniniwala ko, taon-taon, mamatay ang Ginoo. Kayo po, ganun din po ba? Kaya nga, may mga utos sa mga magulang po natin, lalo na po yung mga nakakatanda. Kapag ganito na Friday, bawal pong mulay. Binababalaan pong mga bata, ay kay pupulay, metay yung Ginoo. Hindi po ba yun na ano yun? Sa amin, ganun Huwag kayong maligo kung Friday. Bakit? Bakit po? Patay ang tubig. Tamo po may biyasa kanyan. May biyasa, tamo po. Pinalaya tayo. Tama yung yung salita ng Panginoon sa aklat ng John. Knowing the truth. Alamin mo, ang katotohanan at ang katotohanan, palalayain ka. May laya, tamo po. Amen. Good afternoon po. Lumaya po tayo, kapatid. Kaya nga, mga kapatid, alam po ba ninyo, kung atin pong susumain, kung atin lamang pong susuriin, mula po noong huliin ang ating pong Panginoong Jesucristo, noong dakpin po siya, ipinagpapalagay po na marami pong mga yung mga hindi po talaga eksakto, yung mga figure na binabanggit po ng banal na kasulatan. About po doon sa puntong huliin ang ating pong Panginoong Jesucristo. May nagsasabi po na around 11 to 12 ng gabi, nahuli po ang ating pong Panginoong Jesucristo. May nagsasabi naman na 12 to 2 a.m. At mula po sa pagkahuli na yan, sa ating pong Panginoong Jesucristo, alam po yung maganda na alalahanin po natin ito. Yung pong 2 to 5 a.m., yun po yung punto na ang ating pong Panginoong Jesucristo, dinala po siya sa tinatawag na Sanhedrin. At doon po, paulit-ulit na ang ating Panginoong Jesucristo ay tinatanong, inaalipusta, kumbaga, nililitis ang ating Panginoon. Baka hindi po natin kumbaga, nabibigyan ng pansin. Pero alam po ba, saan ka nakakita na iimbestigahan ka, lilitisin ka, gabi? O sabihin po natin, madaling araw. Ang sabi ko nga, 2 to 5 a.m. Nililitis po ang ating Panginoon. Wow, alam mo, maganda na alalahanin. Maalaala po natin na how ang ating Panginoon yung grabe, yung pong kawalang katarungan na ginawa sa Kanya. Amen po. At sa pagkakataong iyon,
sa likuran po kung papaano pong ang ating pong Panginoon Diyos pinagbibintangan ng mga bagay na kasinungalingan. Sapagkat lahat naman po ng ginawa ng Panginoon ni Jesucristo ay mga makatotohanan. Ipinagpapalagay lang ng mga leader ng mga Hudyo, pinuno ng Sanhedrin, mga pinunong pare, mali yung ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Kumbaga, sa lugar na ang ating pong Panginoon, sinasabi po niya at ginagawa niya yung tama. At that time po, yung pong 2 to 5 a.m. ng buhay po ng ating pong Panginoong Jesucristo, mayroon pong isa. Ano kasi yung lagyo nito? Itang isa na ito. Pedro. Pedro po. Yung pong isang alagad ng ating pong Panginoon, masasabi po natin na isa siya sa mga pinakamatapang sa mga alagad. Amen. Isa sa mga nagpapalagay na pinakamarunong sa kanila. Sabi nga nila si Pedro daw siya yung isa sa mga alagad na talagang mabilis kung magdesisyon. Pero siya naman yung mabilis magkamali. At napupuna. Sa mga oras na yun po yung ikinakailan niya ang ating pong Panginoong Jesucristo. Matindi niyo po. Magpatuloy po tayo. Yung pong 2 to 5 a.m., doon na paulit-ulit na tinatanong ang ating pong Panginoong Jesucristo. And then, yung 5 to 7, yun po yung punto na dinala kay Pilato. Hindi lamang po kay Pilato, kundi maging po kay Herodes. Okay, yan ang yung mga sikat na mababasa po natin, speaking of yung mga involved dito po sa pangyayaring ito. Pagsapit po ng 7 a.m., talagang abak na po. Nandun na po yung puntong ibinaba na yung hatol. 7 to 8:30 a.m. Hinagupit po at kinutya. Pinutungan ng tinik ang ating pong Panginoon. Po matindi. And then, yung pong 8:30 to 9 a.m., yun po yung punto na lumakad na ang ating pong Panginoong Jesucristo papunta sa Golgotha. Lumakad po. At alam po nyo, inaral ko po yan, yung pong gaano ba kalayo, yung mula doon sa kung saan siya pinalo, pinutungan ng koronang tinik ang ating pong Panginoon Jesucristo hanggang doon po sa Golgotha. Hindi naman po pala kalayuan yan. Ano po? Ipinagpapalagay po na nasa 10 to 20 lang na kilometro. Hindi po kalayuan. Hindi po kalayuan. Ito pong
nilakad po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga lamang po yung lugar na kung saan po ipapako ang ating pong Panginoong Jesucristo, makakatakot siya pong lugar. Amen. Sapagkat nandoon po siya sa labas ng bangkod ng Jerusalem. Hello, nandyan pa po ba tayo? Medyo seryoso niyo po. Ikukwento ko kasi ito. Yung pong pangyayari before ng ating pong Panginoong Jesucristo ay ipako siya. Nakakatakot. Bakit mo naman nasabi, Pastor Dom, na nakakatakot? Kasi nga po, yung Golgotha ay tinawag po na bungo. Lugar ng mga bungo actually. Yung tawag dyan. Sinasabi po ng Biblia. At tayo po sa pag-aaral, tinawag na Golgotha o lugar ng mga bungo, hindi lamang po doon sa punto na talaga pong yung lugar na yun, marami pong bungo. Opo, marami pong bungo. Sapagkat ang lugar na yun ay dito po pinapatay, ipinapako ang mga tao na kung saan ay lumalaban sa gobyerno at that time. Siyempre, gobyerno po ng Roma. Sapagkat at that time po, sakop po ang Israel ng Roman Empire. At yung lugar na yon ay kumbaga, ay kita ng madlang people. Nakikita. Amen. Kumbaga, talagang hayag po yung lugar na yon. Ipinagpapalagay po na kung bakit yung lugar na yon ay kitang-kita sapagkat ito daw po ay isang kagandahan ng laki na burol upang matakot po ang tao na gumawa ng masama. At hindi lamang po yun, nakakatakot, hindi lamang sa ito ay lugar ng mga bungo. Sino ba naman ang hindi matakot? Dami yung mga bungo. Yung burol po na nandoon ay hugis bungo. Ay, mga takot ka nita. Hugis bungo. Pero ito pong matindi na nais kong makita po natin. Alam po ba ninyo mga kapatid, na noong ang ating Panginoong Jesucristo, umpisa po doon sa midnight, 12 to 2, at hanggang sa maipako po ang ating Panginoong Jesucristo at malagutan po ng hininga. Alam po ba niyo kung ilang oras po yan? 15 to 16 hours. Wow! Napakatindi po. Napakatindi. Grabe po ang ginawa nila sa Panginoong Jesucristo. Grabe po yung kanyang naging paghihirap upang sa ganoon ay mabayaran yung pong pagkakautang na dapat tayo ay magbayad. Amen. Grabe po. Ang ating pong Panginoon at that time, alaya pong tudtud. Sabi ko nga, puyat. Actually po, may pareng halagad, may tudtud la po. Amen. Actually po, at that time, actually po, alamanan ng Gethsemane. Manalangin la po. Actually po, ang ating Panginoon, lumayo sa mga alagad, alam po natin yung kwento, akabang manalangin niya. Niwanin niya mga alagad eh. Nung balikan niya sila, nang gagawan daw, matutudla po. May pareng alagad. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, aliya po. Maaring, isipin po ninyo at that time, bago sila manalangin, kapatid, mayroon pong salo-salo. Alam naman po natin, kapag mayroon pong handaan na ganyan, ay kahit sabihin mong kumakain lang kayo, wala naman kayo talagang mabiyak na ginagawa, makapagalya po. Pati nga po nito. And then, minukyat la bundok upang manalangin, alay pong tudtud.
ang ating pong Panginoong Jesucristo at doon hinuli po ang ating Panginoon. At mula po doon sa 8:30 o 7 to 8:30, magumpisa po ang ating pong Panginoon. Ano po, bubuhatin po niya yung krus. Baliw po kung gaano po kabigat itang krus binuhat po ng ating pong Panginoon. Wala man po. Lahat ang akakitamong, minsan akakitamo, binubuhat po nila. Bakit? Kasi po yung binuhat po na krus ng ating pong Panginoong Jesucristo, kung susumain ay nasa pagitan po ng 30 to 40 kilos. Makanya niya po, kabayat. Itang binuhat ng ating pong Panginoong Jesucristo. Matindi ako. Kaya nga ang sabi ko dito sa aking kudigo, sa krus kapatid, hindi lamang dugo ang dumaloy. Siyempre po, grabe po, isipan po natin. Alam po nyo, iniisip ko po, yung pagod ng ating Panginoong Jesucristo at that time, binugbog po ang ating Panginoon eh. Yung pong lalakarin po ng ating pong Panginoon, actually po, kalayuan. Pero maglambat niya po. Bakit? Pinagpapalagay po na dahil po sa kanyang matinding pagod. Kaya nagpatulong sila eh. May tumulong po sa ating Panginoong Jesucristo na bumuhat po doon sa kanyang krus. Sa hapon pong ito, alalahanin po natin yung 7 huling winika ng ating Panginoon doon sa krus. Matagal na po na panahon ang lumipas. Sabi nga natin, lagi nating sinasabi, 2,000 years ago. Pero ang salitang ito ng ating Panginoon, kumbaga, marami pong mga salita, marami pong mga words. Saan nanonood tayo sa mga balita, pag tapos po ng taon, inaaral po nila kung ano yung mga word na pinakapatok. Patok sa panahon nito o sa year na ito. Yung mga panahon ni Duterte, sino kasi yung panahon ni Duterte, ano kasi yung pinakapatok na salita niya kapag sumasabit po ang New Year? Parang nakalimutan na rin natin eh. Parang nakakalimutan natin kasi nga walang ano eh. Ang salita ng Panginoon ay ang salita lang ay hindi na luma. Pero para namang maalala natin yung mga sikat noon sa panahon ni Duterte ay yung pong punto na Huwag mong subukan. Mapapahamak ka. Yun po yung kanyang mga word eh. Pero hindi na nababanggit. Ano po? Pero itong 7 na huling winika ng ating Panginoon, magpahanggang sa ngayon. Kaya ito nga, maging tayo. Inaalala natin. Kaya nga ang sabi ko diyan, sa pinakaunang punto natin, maghanda-handa po ko, medyo mahaba ito. Nalita ko ngayon. yung unang, ito pa pala yung pamagat. Thank you, Bro Jonathan. The voice from the cross. Ito yung gusto kong himayin po natin. Ano po? At yung pinakaunang punto po natin dyan, ang sabi po natin ay mga salita ng kapatawaran at biyaya. O words of forgiveness and grace. Yung pong biyaya. Bro Doming, bakit mo nasabi yan? Kasi nga po, yung unang winika ng ating pong Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Alam po niyo, kapatid, habang pinag-aaralan ko ito,
Yung puso ko po parang matindi, may emotion. Inaaral ko ito hanggang kalagitnaan ng gabi. Minsan po papansin ko, gising pa Bro Doming. Opo, inaaral ko po ito. Para bagang iniisip ko kung paano nung nililitis po ang ating Panginoon, talagang walang kampi sa Kanya. Talagang anumang sabihin niya na pagtatanggol, walang kumakampi sa Kanya. Lalo't yung mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo at that time, alalo, may ngatakutan langan. May ilahilangan. At nung ipapako na, iniisip ko po itong punto na ito, yung pong nung sabi ng ating pong Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yung po yung punto na kung saan ang ating pong Panginoong Jesucristo, hinihila po yung kanyang kamay para ipako doon sa krus. At yung unang pukpuk po sa kanyang kamay, damam, alam mo yun, yung punto na ganoon. Grabe, humiyaw ang ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat ang ating pong Panginoon, walang pinagkaiba sa atin. Sabi nga, naging tao siya. Laman. Kung ano yung nararamdaman po nating sakit, ganon nararamdaman ng ating pong Panginoon. Yung sakit, gaano kasakit yun? Yung punto, ewan ko lamang po. Kung yung mga nagpapapako ngayon, nilagyan ng anesthesia o ala. Meron ba kayong alam kung dinalagyan po ng anesthesia yung pinapako, yung kamay nila, wala. Kung hindi po, anyways, matitindi lang. Ano po? Pero sabi ko nga, hahanga ka sa kanila, pero narinig na natin nung linggo, mayroon pa silang hindi nagagawa. Alam mo yon, yung punto na ganon, nadama ng Panginoon, napakasakit. Para pag ang pinag-aagawan siya na, yung nga binasa kanina ng ating kapatid, maging po yung mga damit, talagang yung mga tao, yung mga sundalo, pinag-agawan, ginawang sugal yung kanyang mga gamit, yung kanyang mga kasuotan. Pagkatapos na may pako yung kanyang kamay, yung kanyang paa, na talagang napahiyaw ang ating pong Panginoon. Ang sabi ko nga dito, sa gitna ng pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay, hindi galit ang lumabas sa puso ng Panginoong Hesus. Ano po yung lumabas? Kapatawaran, kapatid. Forgiveness. Forgiveness. Hindi niya hinintay na humingi sila ng tawad. Hindi niya sinukat kung karapat-dapat ba sila. Ang kanyang pag-ibig ay kusang dumaloy kahit sa mga taong nanakit sa kanya. Oh, grabe. Father, forgive them. Sa oras ding iyon, sumigaw. Yung pagpapatawad na iyon. Ipinapakita nito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabase sa ginawa o ginagawa natin, kundi sa kung sino siya. Ang ating pong Panginoon, mga kapatid, tunay nga, mapagpatawad at puno ng biyaya. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon Diyos yan? Kaya yung hamon ko nga dito, ganito eh. Kung ikaw ay may kasalanan, huwag kang matakot lumapit sa Diyos dahil handa siyang magpatawad sa iyo. At kung may taong nanakit sa iyo, tandaan sana natin. Halimbawa po, may nakapanakit sa atin. Tandaan sana natin.
Hindi po madaling magpatawad, kapatid. Apo. Pero kung hihingi ka ng tulong sa Diyos, magagawa mo ito. Amen. Diba po, tao niya, talagang sinaktan ka niya. Po, basta-basta na lang, makapagpatawad po tayo. Pero kapag lumapit tayo sa Panginoon, humingi ng tulong, bibigyan niya tayo ng kalakasan. Tayo po ay makapagpapatawad. Alam po niyo mga kapatid, pakinggan mo ito. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag pinili po natin na magpatawad katulad po ng ginawa ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Forgiveness. Yung pangalawa po, na binanggit ng ating pong Panginoong doon sa krus. Actually po, mula po nung banggitin ng ating pong Panginoong Jesucristo itong mga wikang ito, ang lugar ay madilim. Ano po? Madilim niya po. Yung pangalawa na sinabi ng ating pong Panginoon, ngayon di, isasama kita sa paraiso. Wow! Kapatid, mabiyaya ito, Ali. Mabiyaya po. Saan ka nakakita ng isang magnanakaw? Kung saan ay walang ginawa na mabuti sa kanyang buhay, mapagkakalooban siya ng ganitong pribilehiyo. Sasabihin sa kanya na ngayon di, isasama kita sa paraiso. Isang tao na makasalanan, isang tao na kung saan ay walang natutuwa sa kanya. Bakit? Masama nga ugali. Pero at that time, nakasama niya ang ating pong Panginoong Jesucristo. At alam po niyo, bago po binanggit ito ng ating pong Panginoong Jesucristo sa taong ito, una siya nagsalita at ang sabi, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghahari na. Kagad-agad, bumaling po ang ating Panginoon sa kanya tinignan. At ang sabi, sa pagkaka-English ganito, today, you will be with me in paradise. May mga biro dyan eh. Today, yan. You will be with me in paradise. Ako kaya, kahit na, actually, yung mga, kasi yung mga, na yan, yung mga English, imbis na today. Yung ganun yung word nila na today. Sa atin ng mga Pilipino, parang totoo yun eh. Kapag ikaw ay namatay, makakasama mo ang Panginoon. Kung ikaw ay Kristiyano. Di po ba? Today, you will be with me in paradise. Not tomorrow, hindi po bukas, makalawa. Kaya po, naniniwala po ako. At yung tao ka rin. At ang taong yun, ito po, itong magnanakaw na ito, Tuya, paradise. Itong sinasabi ng ating Panginoon. Isang kriminal, walang may pagmamalaki, walang mabuting gawa. May isang bagay lang siyang ginawa. Ano yung kanyang ginawa? Siya po ay nagtiwala sa Panginoon. Bakit nabanggit po natin ito? At naniniwala din po ako, siya po ay nagsisi. Bagamat hindi natin mababasa sa banal na kasulatan, yung puntong ganoon. But naniniwala po tayo na Jesus Christ, He knows everything. Nababasa ng Panginoon yung puso ng taong ito. At kung makita ng Panginoon ang puso ng taong ito,
ang taong ito na walang ginawa, kundi yun lang yung narinig po natin, alalahanin mo ako. Sinagot siya kaagad ng Panginoon, ngayon di sasama kita sa paraiso. Ito yung tao na kung saan pumatay. Itong pumatay doon po sa mga maraming pinaniniwalaan ng mga relihiyon. Yung mga relihiyon nagsasabi na kapag hindi ka pumasok sa amin, hindi ka pupunta sa langit. Kapag hindi ka nagsimba, hindi ka pupunta sa langit. Kapag hindi ka nagbigay na yung tithes mo, hindi ka pupunta sa langit. Kapag hindi ka nag-pray and meet, hindi ka pupunta sa langit. Kapag hindi ka nagpabautismo, hindi ka pupunta sa langit. Ang taong ito, wala siyang ginawa. Pinatay ng taong ito yung mga paniniwala ng maraming relihiyon. Hindi nga nagbigay hindi nga nakagawa ng mabuti. Ano yung kanyang ginawa lang? Ulitin lang natin. Yung siya po ay nagsabi, Panginoon, alalahanin mo ako. Sa simpleng pananampalataya na yon, agad tinanggap ng ating pong Panginoon. Alam po ninyo, isang bagay ang nais kong makita natin doon. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay hindi po pinaghihirapan. Amen po. Parang hindi kayo gaanong kumbinsido po. Ang kaligtasan po ay hindi po pinaghihirapan, tinatanggap. Amen po. Tinatanggap. Amen. Kasalanan mo na lang. Punta ka sa impyerno. Hindi mo tinanggap Kapatid, maaaring iniisip po natin, sa mga kapay po natin na maaaring makapanood po ng pangaral na ito, maaaring iniisip mo, huli na ang lahat para sa iyo. Pero nais kong sabihin sa iyo ngayong oras na ito, hindi pa huli. Habang may buhay, sabi nga ng isang kanta, may pag-asa. At syempre po, ang kaligtasan, hindi po bukas, hindi po sa makalawa, sa isang linggo, sa isang taon. Ngayon po ang tamang panahon. Ngayon ang tamang panahon para lumapit sa Panginoong Jesucristo at tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Tanggapin ang kapatawaran at bagong buhay na inaalok niya. Amen. Malapit nang dumating ang Panginoon. Sana po, tama po, patumpik-tumpik. Ika nga. Pa-easy-easy. Wala pa. Mananakot kaya ta, Bro Doming? Ay, di po tayo nananakot, pero ang dami nating mga naririnig. Siyempre, mga nangyayari sa mundong ginagalawan po natin. Ikatlo po na winika ng ating pong Panginoon, sabi po, narito ang iyong ina, narito ang iyong anak. Ito po yung pangatlong winika ng ating Panginoon doon sa krus. Na kung saan po, sa puntong ito, sige natin, nino kasi itang kasama ng Panginoong Jesucristo at that time? Nakapako ng ating Panginoon. Karamihan po sa mga alagad, alanalo. Pero ating pong, mayroon pong isang alagad na nandoon. Siyempre po, kasama si Maria at isa pang Maria. Na kung saan po, hindi po sila natakot na manatili sa paanan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sino kasi yung taong yon? Si Juan. Si Juan ang malugod.
Hayaan niya po ito. At makikita po natin sa puntong ito na ang kanyang inagubilin po niya sa mahal na alagad na ito, si John. Sabi ko nga dito, habang siya ay naghihirap, hindi sarili ang iniisip ng Panginoong Hesus, kundi ang kapakanan ng ibang isis, ang kanyang ina, si Maria. Sa gitna ng sakit, masakit ba, Bro Doming? Actually po, itong isinulat ko po dito hindi masakit. Masakit na masakit. Apo. Sa kabila po ng sakit, patuloy siyang nagmamalasakit. Ipinapakita nito na ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nararamdaman. Ito ay nakikita sa paraan ng ating pag-aalaga sa iba. Opo. Ipinakita ng ating Panginoon Diyos ang isang tunay na mananampalataya o larawan ng isang tunay na mananampalataya. Kaya sabi ko nga, kung isa kang tunay na mananampalataya, hindi lamang yung sarili ang iniisip. Dapat iniisip naman yung iba. Amen po. Katulad ng ating pong Panginoong Jesucristo, at ang matindi sa Kanya, nandun siya sa lugar na mahirap. Pero hindi yon naging dahilan para hindi niya maisip yung iba. Kaya nga, maging sa atin din na mananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Sana hindi po maging hadlang yung kalagayan po natin para kalimutan na natin yung iba. Sana po, katulad ng ating pong Panginoong Jesucristo, magkaroon din po tayo ng malasakit. Na kung saan, hindi po natin maatim. Tayo lang ang pupunta sa langit. Amen. Papapulan mo na yung tao mo yan. Napakatsura ng ugali. Pangit ang ugali niyan. Hayaan mo na para magdusa siya. Sana naman hindi ganun. Amen po. Amen po ba? Inaalaala ng ating Panginoon yung kanyang mahal na ina. Wow! Kaya sa atin din po na mga anak, tayo po, na mga magulang, na mayroon pang mga magulang, luguran tala po, dahil pengharita mo. Amen po. Luguran. Alam po nyo, itong speaking of magulang, may emotion ako sa mga ganito eh. Katulad nito, parang gustong tumulo ang luha ko eh. Bakit? Kasi yung mga magulang natin, isa lang yan. Isa lang yan. Pagka nawala sila, ala na. Ala na po. Kuminsan po may mga nararamdaman po natin na parang bang tumatayo ng mga magulang. Pero, ang babait naman. Parang naalala ko yung magulang ko. Pero aliwait ang magulang mo talaga. Alam po niyo, sa akin, naging emotionally ako kapag yung mga punto na, no? Ating kung kakanan manyaman, mamahan kong manyaman, Diyos ko, naghanak ako rin pengari. Sabi ko minsan, no, natikman kaya ng nanay ko ito ako. Ay, itutupo ito. Nasasabi ko pa ganito eh, atakman kayang tatangko ni Bayo Yamete. Sabi ko, yun yung mga panahon na nanghihinayang. Ewan ko po kung naramdaman po ninyo ito. Yun yung mga panahon na manghihinayang ka talaga eh. At sasabihin mo, kung nabubuhay pa lang sana ang tatay ko o nanay ko. Ay. Di ba? Di ba? Ewan ko po, pero sa akin ganun eh. Talagang nanghihinayang talaga ako. Kapatid, kabang atin pa pong panahon, siyempre, wala namang perfect na magulang. Yung iba sabi na, ma ako,
makanya ugali. Tatang ko, makanya ugali. Minsan po, nagtatampo tayo. No po? Pero, parati ko pong sinasabi ito. Yung punto lang na sila yung ginamit ng Panginoon na para lumabas ka sa mundong ito. Eh, di mo mabayaran yan lang sa lapi kapatan. Amen. Eh, mabayaran yan sa... Kaya kabang mabibiyahe po rin pengari. Luguran tala. Amen po. Amen. Pinakita. At may sulat ini. Itong punto na ito. At yung pagpapahalaga ng banal na kasulatan. Ang sabi, makanano kasi, narito ang iyong ina, narito ang iyong anak. Inagubilin ng Panginoon ang kanyang ina. Kumbaga, isa pong larawan. Kumbaga, naisulat upang ating tularan. Na po, magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa ating pong mga mahal sa buhay. Na makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon, katabi ng minamahal niyang tagasunod. Sinabi niya, babae, ituring mo siyang anak. Anak, ituring. At sinabi naman niya, sa tagasunod niya, ituring mo siyang ina. Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod nito. Isipin po niyo. Hindi niya iniwan yung kanyang magulang na magdili-dili. Nag-iisa. Inagubinin, kumbaga, tinigurado niya, tiniyak niya na nasa mabuti siyang kalagayan. Sana ganun din po tayo mga kapatid. Pangalawa po tayo. Words of suffering and sacrifice. Yung una natin, words of forgiveness in grace. Kaya nga po yung pagpapatawad ng Panginoon, makikita natin sa unang tatlo at saka yung pong biyaya, di ba? At ito pong pangalawa, words of suffering and sacrifice. Bakit mga salita ng paghihirap at sakripisyo? Anyways, gusto ko lang pong linawin, ang suffering po na tinutukoy po natin ito, ito po yung puntong yung suffering, yung nararanasan po at that present time ng ating pong Panginoon Jesucristo. Siya po ay nagsasuffer, naghihirap, nahihirapan siya. At siyempre po, nandun po yung sacrifice, nga po natin. Ano po? At ito po yung puntong pinili po ng ating pong Panginoong Jesucristo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga po, ito pong pang-apat, kapansin-pansin nito eh. Yung punto na sinabi po niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? O yung sa Hebrew po, ang sabi po, ili lama sabaktani. Na kung minsan po iniisip din ng iba, totoo nga ba na pinabayaan ng Diyos at Ama ang ating pong Panginoong Jesucristo? Ano po sa palagay po ninyo? Mga magulang at mga kapatid, itong sigaw na ito ng ating pong Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Hindi ito sigaw ng yung bagang punto na galit. Yung pong punto na may pagtatampo. Pinabayaan siya ng Ama. Kundi ito po yung katotohanan na ang ating pong Panginoong Jesucristo nahihirapan. Sigaw ng paghihirap. Paghihirap, hindi po ito hinanakit, kundi katuparan ng kasulatan. Amen. Sa sandaling iyon, mga kapatid,
Nais kong linawin ito, hindi iniwan ng ama ang anak. Opo, hindi iniwan ng ama ang anak, kundi ibinigay ng ama ang anak para po sa atin. Amen. Ibinigay niya ang Panginoon para sa atin. Wow! Pwede bang purihin natin ang Panginoon Diyos yan? Palakpakan natin ang Panginoon. Itong sigaw ng ating Panginoong Jesucristo na, Ama, o Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi ito sigaw ng hinanakit, kundi katuparan ng hula. Una pa. Ano po? Bro Doming, ano bang hula yung sinasabi mo yan? Sa Psalm, kapatid, chapter 22, verse 1. Alam po niyo? Ayan, no? Meron pong word yan. Sinabi, ito po yung katuparan ng sigaw ng ating... Kumbaga, pag-aangkin, itong sigaw na ito, pagpapahayag na ako ito. Ako ito ang manliligtas. Huwag kayong mag-alinlangan. Kumbaga, inangkin ito ng ating pong Panginoon. Katuparan ng hula ng matandang tipan. Diyos ko, bakit ninyo ako pinabayaan? Bakit kay layo ninyo sa akin? Dumadaing ako sa hirap, ngunit hindi nyo pa rin ako tinutulungan. Naganap yan. Inangkin yan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga po mga kapatid, walang kaduda-duda, walang pag-alinlangan. Jesus Christ is God. He is the Son of the living God, na kung saan isinugo upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen. Kaya nga sabi ko, ibig sabihin, hindi po ito pagrereklamo, kundi pag-aangkin ng hula. He is the Messiah. Siya po ang tagapagligtas. Kung kaya, kapatid, dito natin makikita yung lalim, yung tindi ng kanyang paghihirap. Hindi lamang po sa pisikal, kundi sa emotional at spiritual. Dinala niya ang kasalanan ng mundo. Kaya naranasan niya ang pakiramdam ng pag-iisa. At alam po nyo, kung ano yung matindi dito, kahit na napakabigat po yung dinala po niya. Isipin mo, sabi ko nga, 15 to 16 hours na yung kawalang katarungan at yung hirap. Saan ka nakakita yung sampalin ka? Hulaan mo kung sino yung sumampal sa iyo. At ito pa yung matindi. Kurunaan ka ng tinik. Meron pang titindi doon. Mayroon pa po. Yung bunga punto na ang tagal mong kasama, sa hirap at ginhawa, kasama mo sa pagkain, itatwa ka, takasan ka, iwanan ka. Wala sigurong sasakit doon. Pero alam po nyo, ang matindi po na ginawa po ng ating pong Panginoong Jesucristo sa puntong ito, kaya nasaktan siya, masakit yung kanya pong damdamin. Pero, kapatid, idiin ko ito, hindi niya tayo tinakasan. Amen. Hindi niya tayo tinakasan. Hindi tayo tinakasan. Ipinaglaban niya tayo. Amen. Yung mga taong nanakit sa kanya, yung mga taong minahal niya, bandang huli, nawala sila.
Di niya sila tinakasan. Kaya sa aplikasyon ko dito, sa aking kutiko, sinabi ko, kung dumadaan ka sa panahon na parang tahimik ang Diyos, pakinggan mo ng mabuti kapatid, kung dumadaan ka sa panahon na parang tahimik ang Diyos, hindi ka nag-iisa. Bakit? Naranasan ng Panginoon Diyos yan. Yung puntong, nag-iisa ako, wala yata akong kasama. Naranasan ng Panginoon Diyos yan. Gusto ko pong tandaan po natin ito. Kahit hindi po natin nararamdaman ang Panginoon. May pagkakataon ng ganun eh. Yung puntong, ang Panginoon parang tahimik siya. Hindi po tayo iniiwan ng Diyos, kapatid. Sa katotohanan po, segundo lang, iwanan tayo ng Panginoon. Mamamatay po tayo. Isang pitik lang ng relo na ganun. Mamamatay po tayo. Yung pong ika-5, ano po, hindi ko lang nalagyan pala ng sulat dyan. Sa akin kodigo may sulat yan eh. Yung ika-5, nauuhaw ako. Yan, ika-5 yan na binanggit ng ating Panginoon. O ako'y nauuhaw. Alam mo yun, kung susuriin po natin sa pagkasulat yan, mayroon pong padamdam. No, hindi ko lang, mayroon po. Yan, ganyan po yung pagkakasulat niyan. Kumbaga po mga kapatid, nung banggitin ng ating pong Panginoong Jesucristo, ang words na yan, nandun po yung pwersa. Sabi niya, nauuhaw ako. Papasigaw po siya. Sipon po niyo. Nauuhaw ako, ang sabi ng Panginoon. Pero ang tanong, tunay nga ba na nauuhaw ang Panginoon sa material na tubig? Siya po na may lalang ng lahat ng bagay. Nakapagtataka po. Sumisigaw siya ngayon, nauuhaw siya. Pero alam po niyo, katulad nga na nabanggit ko, kahit paulit na lang po, sa Biblia, silent eh. Kung siya'y uminom ng tubig, yung sa loob ng 15 to 16 hours na naghihirap siya. Silent. Mayroon yata dun sa habang may pinapainom. Sa drama, mayroon tayong nakikita na gano'n, pinainom siya ng tubig. Bandang huli po, nakabayubay na siya. Meron ding pinapasipsip sa kanya. Ano po? Ano kasi yung pinapasipsip sa kanya? Yung sinabi, aslam, yan. Kung isalin natin aslam. Pero hindi naman talaga aslam yun. Actually po, yun po ay talagang mapait. Mapait po yun. Pero alam po niyo kung ano yun? Kumbaga, sa paglilinaw po, anesthesia po yun. Anesthesia. Bangganita po, itang sakit na kanyang naramdaman, hindi po niya mawawala, mamamanid po yung kanyang katawan. Pero alam po natin, hindi niya ininom yun. Actually po, inapsa niya ito. Amen. Inapsa po ng Ginoo ito. So, tunay nga ba, balik po na tayo dun sa tanong, tunay nga ba na nauhaw ang Panginoon Diyos ng material ng tubig? Siguro pwede ko pong sabihin na totoo. Totoo po na ang ating Panginoon na uuhaw siya sa material ng tubig sa tindi po ng kanyang paghihirap. Pero may mas matindi po dito na siguro po mensahe po sa ating lahat ng mga mananampalataya. Lalo na po sa mga hindi mananampalataya sa Kanya. Yung pong nauuhaw siya sa kanilang, o nauhaw ang Panginoon sa kanilang pananampalataya. Para bang sinasabi, lukalinit ang pananampalataya. O kayo maniwala. Nauuhaw ako. Kinauuhawan ko kayo. O hindi pa ba sapat ang ginawa ko para maniwala kayo? Ito ako. Makakalungkot po.
Kuminsan maging sa mga Kristiyano, nangyayari rin po ito. Minsan ang ating Panginoon, kinauuhawan din niya tayo. Amen! Gusto niyong matighaw o tighawin ang kahuwawan ng Panginoon? Manampalataya po tayo. Amen? Manampalatayang tutu. Amen po. Kasi po, nagsasabing mananampalataya. Mga kalungkot po. Amen tutu. Amen tutu. Yung pong ikapito, ginamit ko po, inilagay ko po, parang in-arrange ko po sa sa ating pong outline. Inilagay ko po na pang-anim po yung, hindi man po ito yung pang-anim, pero minabuti ko po na ginawang pang-anim. Ito pong Ama sa iyong mga kamay ay inihabilin ko ang ating espiritu. Amen. Tama ito, mali. Ito po yung pinakatama. Ano po? Na sa mga punto na kahit sabihin natin tayo naghihirap, may mga alalahanin po tayo, may mga pagkakataon na hindi na natin alam kung ano ang dapat nating gawin. Isa po sa mga pinakamahalaga na dapat nating gawin ay yung pong ipagkatiwala natin sa Panginoon, yung ating pong mga kalagayan. Just like our Lord Jesus Christ. Bago po siya nalagot yung kanyang hininga, ipinagtagubilin po niya sa Ama yung kanyang espiritu. Yung words ganito, Ama sa iyong mga kamay, ginamit po yung salitang inihahabilin ko ang aking espiritu. Siyempre po, ang daming mga paliwanag dyan. Pero kumbaga sa kudigo ko na lang muna nating ibabase. Sabi ko dito sa kudigo ko, sa huling sandali, hindi takot ang pinili ni Jesus, kundi pagtitiwala. Amen. Sana ganun din po tayo. Yung pong pagtitiwala. Ano mang mga sitwasyon, gulo ng mundo ngayon, dapat maging kalmante lamang po tayo. Amen po. Magtiwala sa Panginoon. Isinuko niya ang lahat sa Ama. Anong ibig sabihin nito? Kapatid, ipinapakita nito na ang buhay na lubos na nagtitiwala sa Diyos ay kayang magpahinga sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan. Minsan po, nag-aalala tayo, no? Ano ba itong nangyayari ngayon? Pero kapag isandal natin, ilagay natin ang ating buhay sa kamay ng ating Panginoon, magiging mapayapa po tayo. Amen po. Sino pong natatakot sa mga nangyayari ngayon sa mundong ginagalawan po natin? Sino pong nag-aalala? Wala. Alam ko na kung bakit hindi kayo nag-aalala. Kasi ibininagay natin sa kamay ng ating Panginoon ang mga sitwasyon, ang ating po mga buhay. Sorry, balot anangan po. Balot mo. Kaya nandun po yung natin, kapayapaan natin. Alam natin na mangyayari yan. No? Kaya nga ang ating Panginoon, nung sinabi po niya na, yung pang Diyos ko, bakit mo ako pinabaya? Inak lang po niya. Ginawa po niya yung pong, kumbaga, gampanin niya upang maniwala ang mundo na siya nga. Amen. Siya nga, ako ito, maniwala kayo. Kaya lang mga tao, siya sila po bunto. Kaya po bisang maniwala. And last but not the least, sabi po natin, words of victory and completion. Pero doming nanong po sabihan yan. Ito yung mga salita ng tagumpay at kaganapan. Amen po. Kaya nga po, sabi po niya,
Yung pong number 6, dapat 7 ito eh. Pero ito yung ginawa kong number 6. Sabi natin dyan, naganap na. Amen po. Mayari na po. Ito pong gawain ng pagliligtas. Naganap po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nung pong sinabi po niya na naganap na, hindi ito sigaw ng pagkatalo. Ito ay deklarasyon ng tagumpay. Natapos na ang gawain, nabayaran na ang kasalanan. Ano kasi yung sa Hebrew nito, yung titilistay niyo po, naganap na. Wala nang kailangan idagdag pa. Kompleto na ang ginawa ni Jesus. Kaya nga sabi ko, makakarinig po yung mga parang nagsasabi, ko paligtas, kinakailangan ating ko pang gawan. Kinakailangan saktan ko ang katawan ko. Makakarinig po, sa totoo lang. Ulitin ko at didiin, wala nang kailangan idagdag pa. Kompleto na ang ginawa ni Kristo. Nang kailangan tampong gawin, maniwala ka. Maniwala ka sa ginawa ng ating Panginoon doon sa krus. Sabi ko nga, huwag mong subukang bayaran ang kaligtasan sa sarili mong gawa o a salvation. Sabi ko nga kanina, hindi ito pinaghihirapan. Tinatanggap. Sabi ko nga, magtiwala ka sa ginawa ni Jesus. Hindi po doon sa kaya mong gawin. Sorry, mayroon naman po tayong kayang gawin eh. Pero kapatid, yung kaya nating gawin, hindi yun sasapat para munta tamo ligahay banwa. Ali po, sasapat yan. Kaya ulitin ko po, huwag kang magtiwala doon sa kaya mong gawin. Magtiwala ka doon sa ginawa ng ating Panginoon. Sabi nga niya, it is finished. Yari na, kapatid. Yari na. Siyempre, alam na po natin yung puntong, Pastor, gagawa tayo ngayon. Gumagawa tayo, hindi, tapos na pala. Kaya tayo gumagawa, ako nga po. Uling, ligtas na. Hindi po gumagawa para maligtas. Malinaw po. Ulitin ko po. Tayo ay gumagawa. Uling, ligtas na. Hindi po yung kaya tayo gumagawa o gumagawa tayo para maligtas. Second to the last, upang matupad, sabi nga natin dyan, ang kasulatan. Opo. Ito pong mga nangyaring ito, mula po sa pasimula, hanggang po doon sa ikapito, sabi natin, upang matupad. Bakit nangyari ito? Upang matupad ang kasulatan. Ipinapakita nito na ang lahat ay ayon sa plano ng Diyos. Amen. Plano ng Diyos. Upang magkaroon ng kaligtasan. Sabi ko nga, walang aksidente sa kanyang ginawa. Lahat ay may layunin. Kahit ang paghihirap, yung pong kahirapan na kanyang naranasan ng ating pong Panginoon, lahat ay plano ng ating pong Diyos Ama sa gawain po ng pagtutubos. Amen? Kaya nga may puntong hamon dito eh. Kung hindi mo maintindihan ang nangyayari sa buhay mo ngayon, tiwala ka pa rin sa Panginoon. Agyang mo intindihan. Magtiwala ka. Bakit? Ating plano. Mayroon pong plano ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nalilito. Alam niya ang ginagawa niya. Sa tamang panahon, makikita mo rin ang kanyang layunin. Kaya pala nangyari ito. Ito pala ang layunin ng Panginoon. And last but not the least,
sabi natin dyan, pinawin niya ang kasulatan ng utang. Matindi ni kapatid. Pakiramdaman natin ito. Pinawin niya ang kasulatan ng utang. Paintulutan mo na lang ako, Bro Jonathan, sa kahit mag-post ka, okay lang din. Pero babasahin ko itong aking talata. Yung Colossus 14:15, sa aking salin ganito. Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Kumbaga, clear. Kumbaga, binura. Yung utang po natin, alam mo, umuutang tayo sa tindahan. Umutang tayo sa tindahan. Kano kakahaba yung listahan tamo? Milyari po. Hindi lamang po, para mas matinding larawan, hindi po yung basta binura, hindi po inirese, sinunog, nawala. Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Pati na mga pananagutang kaugnay nito. Pati po yung mga pananagutan. Pinawi niya ang lahat ng ito. Kailan? Nang ipako siya sa krus. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo siyempre. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Grabe po yung naging pangyayari. Kaya alam po niyo, yung sigaw ng ating pong Panginoong Jesucristo, nasyak si Satanas eh. Kasi po yung sigaw ng ating Panginoon, titilis tayo, naganap na. Ano yun? Sigaw yun ng tagumpay. Hindi po yun sigaw ng kabiguan. Amen. Ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay siyang katuparan, katagumpayan ng planong pagliligtas ng Diyos at Ama sa buong sangkatauhan. At sabi ko nga, itong planong ito ng pagliligtas, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po niya tayo sinukuan. Siya po ay nagkusa hanggang sa dulo. Kumbaga, hanggang sa dulo, hindi lamang sa pasimula. Hanggang dulo. Sa wikang Kapampangan po, ewan ko, gusto ya po yun sad nakatamo ng Ginoo. Talagang, yan kuminsan po, masya sila buntok ng Kristiyano. Ano po? Sabyan ng mali, gagawan na pamod. Pero sad nakatamo ni po. Amen. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Ang lahat ng kasulatan, lahat ng pagkukulang, parang utang na hindi na natin kayang bayaran. Pero sa krus, pinawi ito ni Kristo. Unang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang niya tinakpan. Remember the word, kapatid, tinakpan. Tuluyan niya itong binura. Actually po, mas matindi yung ginamit ko kaninang una. Siraban na po. Alhane. Ibig sabihin po, sa pagkapako ni Kristo sa krus, nung siya ay mamatay, tinalo niya yung kapangyarihan ng kamatayan. Kaya nga po, hindi niya maintindihan ito eh. Yung sinabi po sa 1 Corinthians chapter 15. Bala mo, kaya ito eh. Parang ano eh. Kung susuriin kasi natin ito, sabi niya, kasalanan, nukarin itang tibo mo. Parang ganun. Basahin yung 1 Corinthians chapter 15. Nukarin niya itang tibo mo.
Akala niya, nung mamatay ang Panginoong Jesucristo, magdagumpay yan. Pero kabaliktaran, ang kamatayan pala ng Panginoong Jesucristo, yapin itang babali sa sungay niya. Ala ng power, ala ng kapangyarihan. Ano po? Yun pala yung magpapasuko sa kanya. Ala nang agawa. Ala nang gawing kasalanan. Ala nang kakayan. Para tayo ay hatulan o impyerno siya. Kasi makasalanan yan. Sabi ng Panginoon, ali, langit yan. Bakit? Berayan ko na ang kayang kasalanan. Amen. Amen po. Berayan ang Ginoo. Kaya sabi ko nga, tayo po bilang mga mananampalataya, mamuhay bilang panalo. Amen po. Hindi bilang talunan. Amen po. Ano sa tuwing sumasapit pong Biyernes Santo katulad nito, sana po lalong manariwa po sa buhay po natin. Kaya ayaw ko pong tigilan ito eh. Sana may nag-iikayat sa akin. So, ulit-ulit na lang. Ulit-ulit na lang na ano. Yan naman yung mensahe sa darating na ano ara. Pero alam po niyo, hindi ko rin susukuan eh. Kasi gusto kong laging naaalaala natin kung paano ang Panginoon, hindi niya tayo sinukuhan. Kaya mananariwa sa buhay po natin kung halimbawa po dumadating yung punto na parang hirap na tayo. Kapatid, sa totoo lang po, panalo tayo. Hindi po tayo talunan. Kaya nga, mamuhay tayo bilang mga mananagumpay. Amen po. Mamuhay tayo ng mananagumpay. Ulitin ko po, hindi talunan. Naganap na. Ako nga kanina, sinabi ng ating pong Panginoon. Kapatid, 7 salita ng Panginoong Hesus sa krus. Ulitin ko lamang po, yung binanggit po natin, yung mga punto po natin. Kini ko po magtatapos. Kapatawaran. Amen. Sakripisyo. At tagumpay. Amen po. Ang tinig ni Jesus mula sa krus ay paanyaya sa pagbabago ng buhay. Amen. Mga kapatid na nasa FB, nasa live, nandyan pa po kayo, ulitin ko. Ang tinig ni Jesus mula sa krus ay paanyaya sa pagbabago ng buhay. Kung tayo ay pinatawad, tinubos at minahal niya, mamuhay tayo ng matuwid sa Diyos. Amen? At maglingkod ng may katapatan. Hindi sapat na alam natin ang ginawa niya. May ginawa ang ating Panginoon. Dapat po makita ito sa ating buong buhay. Amen. Makita, tayo po ay mga taong iniligtas. Makita po. At bilang iniligtas, namumuhay na yung kanyang, iniaalay niya ang kanyang buhay sa Diyos. Amen po. Sana po, ngayon na inaalala po natin itong ginawa ng ating Panginoon doon sa krus. Kung paano iniaalay ng ating Panginoon ang kanyang buhay. Sabi ko nga parati ito, doon i-demonstrate niya His love. Ang ating Diyos at Ama, inilarawan niya yung kanyang pag-ibig through yung pong sa pamamagitan ng kanyang pagsusugo sa kanyang bugtong na anak, yung kaisa-isa niyang anak. Si Jesus Christ naman ang ating Panginoong Jesucristo, inilarawan niya yung kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay hanggang doon sa krus.
Sana po. Bura yung sana. Bura po yung sana. Diretsahan na lang. Ialay natin ang ating buhay sa ating pong Panginoon. Amen po. Ialay natin. Maglingkod tayo sa Panginoon. Minsan po, dumadating yung mga punto, nanghihina tayo. Pero, mo sumuko. At katulad po ni Jesus, kumbaga, wag lang sana yung sarili natin, yung iniintindi natin. Sabihin, mahirap yung kalagayan ko. Bahala na sila. Sana po, magkaroon din tayo ng pakialam sa iba. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We praise your name, O God. We lift up your holy name, Jesus. We worship you. Panginoon, sa oras na ito, okay lang po ba? Diyang mapagal ko kayo, mapagal. Tiktuta mo po. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Sa oras na ito, mga kapatid, siguro hindi naman kabigatan sa atin na sabihin sa Panginoon. Sabihin natin na, Panginoon, sa oras na ito, iniaalay ko sa iyo ang aking buhay. Panginoon, gamitin mo ako sa lalong ikakaluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Sa oras na ito, Panginoon, nilalagay ko sa iyong kamay ang aking buhay. Hawakan mo. Gabayan mo ako. Sa panahon ng aking panghihina, palakasin mo ako. Kapag ako'y may nararamdaman na hindi maganda, masakit ang aking katawan, may sakit ako, pagalingin mo ako. Pagalingin mo ako sa aking mga karamdaman. Ilagay mo sa aking puso ang pag-ibig, hindi lamang sa aking sarili, kundi pag-ibig na may pakialam sa iba. Magdala kami ng mga kaluluwa sa iyo. Magdala kami ng mga tao na yung hindi pa nakakakilala sa iyo. Ilalapit namin sila sa iyo. At manampalataya rin sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Sa iyo ang aming buhay. Ako na lang manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, nananalangin po ako, nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Muli, Ama, pinaalalahanan po niyo kami ng iyong mga salita. Mga salitang namutawi, Panginoon, doon sa krus. Mga salita na hindi kumukupas. Ito ay parating sariwa, Panginoon, sa mga nananampalataya sa iyo. Salamat po. Muli pinalakas po ninyo kami. Muli pinalalahanan ninyo kami. God, sa oras na ito, nais din po namin samantalahin ng pagkakataon na humingi ng tawad sa iyo. Sa mga naging pagkukulang po namin. May mga bagay na may mga pagkakataon na nanghihina kami. May mga pagkakataon na nagtatanong kami sa aming mga sarili, bakit nangyayari ang mga ito? Bakit may mga bagay na ganito? Panginoon, patawarin mo kami. Alisin mo sa aming mga puso at kaisipan yung mga punto na pagdududa. Iwinawaksi namin lahat ng mga ito in the name of Jesus. In the name of Jesus. At ang kalakasan, kapayapaan, katatagan ng pananampalataya, ilagay mo sa aming mga puso. Patuloy po niyo kaming gabayan, patnubayan. Ano mang landas na aming gagawin, Panginoon, tulungan mo kami. Patuloy kami maging luwalhati sa iyong dakilang pangalan. Salamat po. Nais ko rin pong samantala ng pagkakataong ito, Panginoon, na ipanalangin. Mga kapatid,
God, naniniwala ko na kami, ikaw ang aming Diyos na nakakalam ng lahat ng mga bagay. Walang bagay na nalilihim sa iyo. Alam mo ang aming mga buhay. Alam mo ang aming mga pangailangan. Nananalangin ako, Panginoon, sa mga pangailangan ng mga kapatid. Physically, materially, spiritually, financially, Panginoon. Lord, ibuhos mo, Ama, ang iyong nag-umapaw na pagpapala sa bawat isa. Maraming pong salamat. Inaangkin po namin ang bendisyon. Muli salamat sa iyong mga salita na naipahayag na yung hapong ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sama-samang panalangin. And everybody say, Amen and Amen. God bless po sa ating lahat. Makakaupo na po tayo. At ilang announcement lamang po. Sa Sunday po, Friday ngayon, Sabado bukas, yung madaling araw po ng Sunday, alas 5 po, ano po, magkakaroon po tayo ng tinatawag na yung pong sunrise service. Yan, sunrise service po. So, alas 5 po ng madaling araw, wala na po tayong gawain sa 12. Alas 10. Ano po, alas 10 po ng ano. So, yun lamang po. At siguro hindi naman po kabigatan sa atin ito na patuloy pa rin tayong magkaloob sa Panginoon. Po? Kaloob po tayo sa Panginoon. Nagpaalam po sa akin yung ating pong dalawa na kapatid kanina na because of there is may naghihintay sa kanila na naka-schedule talaga sa akin. Pastor, mayroon kaming gagawin kaya mawawala kami. So tayo po ay mananalangin. Ako po ay mananalangin na po para sa mga kaloob po natin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, nananalangin po kami sa mga kaloob na malilikom ngayong hapon na ito. I-bless po ninyo, Panginoon, na magamit ito sa lalong kaluwalhatian mo sa mga pangailangan po ng iglesia. At bawat anak mo, Panginoon, na magkaloob, kayo po ang siyang patuloy na magpala. Salamat ng madami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po magkakalob sa Panginoon. Wala din po dito yung mga ilang ano po natin. Bukas din po ng umaga, yung Sunday School Department po ay pupunta po sa isang seminar. Ano po. At ayun, i-announce na lang natin mamaya. Thank you. Okay, praise God po. At muli, nagpapasalamat po ako sa inyong pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Pwede bang palapakan natin ng Panginoon? Salamat po, salamat. At di man po kayo nantok. Ang haba no po. Napakahaba po ng gawain po natin. Kasi po kailangan natin is 7 po yun. No po? So, salamat po sa inyong pagmamahal sa gawain ng ating Panginoon. Siyempre po, kapahayagan yan na pagmamahal natin sa ating pong Panginoong Hesus Kristo. God will bless you. And ito nga, gusto kong ihamon po ito bago sa benediction prayer po natin. Bring your family sa gawain ng Panginoon. Kapatid, malapit na pong datanging Ginoo. Bring your family. At dagdagan po natin, and friends sa gawain ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat for the benediction prayer. Amen. Hallelujah. Ama, maraming pong salamat muli sa kabutihan mo sa amin, sa ginawa mo sa aming kalagitnaan ngayong hapong ito. Hallelujah. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon, mga kapatid. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Ingatan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah.